Corinthians po, Paul wrote in Corinthian church because some of them does not believe in the resurrection of Jesus Christ. Even naman kahit sa panahon ngayon, meron pa rin mga hindi naniniwala. Amen po ba? Sabi ni Paul, if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile or pointless. Diba? Ano pa ang saysay ng ating paniniwala kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon? So you are still in your sins. So the resurrection of Jesus Christ considered as the central or foundation pillar or cornerstone of Christian faith. Ano po ba ibig sabihin ng cornerstone? Diba pag nagpatayo tayo ng bahay, napaka-importante na para tumayo ito yung pinaka-corner niya, yun yung pinaka-foundation niya. So ito daw yung ating cornerstone of Christian faith. So Jesus Christ, the Messiah who died and in 3 days was raised from the dead. So his resurrection also validates his claim to be the Messiah, Son of God. So maano po natin na Jesus predict na po niya yung kanyang death. Sabi dito, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law. And that he must be killed and on the third day be raised to life. Ayan po. So, alam po natin sa lahat ng nagkiklaim na sila ang Messiah. Di ba? Madami pong nagkiklaim. Even yung inyong Uncle Gibbs. Di ba? Kiniklaim niya na siya yung Messiah. But si Jesus lang yung nag-claim na siya ang Messiah na namatay at nabuhay muli. So, asan na yung mga ibang nagkiklaim? Hindi pa naman namamatay. Pero I'm sure hindi sila mabubuhay ulit. Amen po ba? Only Jesus. So, dahil po sa resurrection ni Jesus, we have the victory over sin and death. And we also have given the power over sin and death. Amen po ba? So, hindi po yun yung ating text ngayon. Ang text po natin ay kukunin ko sa John 11, verse 25 to 26. At ang ating title po, ayan, hindi ko na nakalimutan. Ang ating title po ay The Power of Jesus' Resurrection Within Us. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. So sabi niya sa John 11, 25, 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. So sa senaryo pong ito, makikita po natin yung when Lazarus died. Amen? So itong verse na ito ay sinabi po ni Jesus kay Martha. So habang nung binabasa ko po, sabi niya doon, sa verse 20, Martha heard that Jesus was coming. She went out to meet him. But Mary stayed at home. Sabi ko, aba, nabaliktad, di ba, yung sa preaching ni Sister Anna, si Mary yung humahabol kay Jesus na umupo sa kanyang paanan, samantalang si Martha ay aligaga sa bahay, di ba? But this time, si Martha ay siya yung unang lumapit sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi, nagre-reklamo siya, sabi niya, Lord ko, sana ako nandito ka, hindi namatay ang kapatid ko. Diba? Kaya yan po yung sinagot ni Jesus sa kanya sa John 11:25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life, that no one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe in this? So
So do you believe it too, church? Yes. Na ang Panginoong Jesus ang ating ang nagbibigay ng buhay. Amen? So dito po, sabi niya, the one who believes in me will live even though they die. So ano po ba yung mga dahilan kung bakit namamatay ang tao? So meron po tayong 4 dito. Sabi dito ay, people die because of sin. So before, we are sinners and we are dead spiritually. Amen? So number 2, people die in physical body. Number 3, where the soul goes when a person dies. And number 4, who wants to cause human death. So yun po yung mga sasagutin natin today. So kung nakikita po natin, Jesus wants to give us life, while the enemy wants to cause you death. So sabi dito sa John 8:44, he was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. And sa John 10:10, sabi niya, the thief, or we know it Satan, comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it in full. So yun po yung ating mga question na tatanungin ngayon, at ang ating lessons ay number 1, power over sin. Number 2, power over death. Number 3, power over grave. And number 4, power over Satan. Sana hindi ako mag-time, So let's go po sa lesson number 1, power over sin. So, ang tanong natin kanina, people die because of sin. Before, we are sinners and we are spiritually dead. Sabi po sa Corinthians 15:3-4, for what I received, I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures. Alam natin yan sa Genesis, amen? And that he was buried and he was raised on the 3rd day according to the scriptures. So yun po yung sinasabi niya ng scriptures, ay alam naman natin yung mga nagpapatungkol dito. So the resurrection of Jesus demonstrate the ultimate victory over sin. Amen? Signifying the believers are justified, cleared out of guilt, and empowered to live a new life, free from the mastery of sin. So, pinalayan na po tayo nung nag-resurrect yung ating Panginoong Jesus. Kung naalala niyo po yung sino nang nakapanood ng The Passion of Christ. Amen, napanood na natin yun. Kung makikita nyo, di ba, nung pinapahirapan si Jesus, may scene doon na yung parang siya si Satan, yung lalaki na tumitingin siya kay Jesus na nag-i-smirk pa siya, di ba? Akala niya, finish na, panalo na siya, pero hindi niya alam that moment, he was defeated. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. So, ang resurrection din po ni Christ, ito po yung nagba-validates din ng yung atonement natin. Amen? Because we are sinners before. So, because of the resurrection of Christ, sin was fully dealt with on the cross and empowers believers to resist the flesh. So, ito po yung power na sinasabi natin, power over sin. Diba? Yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus, ito yung nagbigay sa atin ng kapangyarihan para magapi yung kapangyarihan ng kaaway. Amen? So, atonement. Ano ba yung atonement na sinasabi dito? It is the sacrificial death of Jesus on the cross. We are separated with God because of sin. So, yung atonement na sinasabi, sabi sa 1 John 2:2, He Himself is the sacrifice that atones for our sins. And not only our sins, but the sins of the whole world. So, si Jesus po yung nagsilbing,
ano ba yun yung offering? Di ba in Old Testament, alam natin na gumagamit sila ng mga animals para mag temporary covering ng kanilang sin. So alam natin, from Adam and Eve, they passed sin to humanity. They disobeyed God and led to fall of mankind. And until now po, di po ba, meron pa rin mga disobedient people. Even nasa church na or nakakilala na sa Panginoon. So, nakakalungkot po dahil, di ba, binigyan ka ng power ng Lord na magtagumpayan yung sin. So, gamitin po natin. But, salamat sa Panginoon dahil, ayun nga, dahil sa kanyang resurrection, binibigyan tayo lagi ng chance na, di ba, to accept Him and magkaroon ka ng power para mapagtagumpayan mo ang sin. So sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. So through Christ, nagkaroon tayo ng pagkakataon na muli makapanumbalik yung ating relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? So ayun nga po, alam natin nung napako ang ating Panginoong Jesus sa krus, di ba? Hindi lang enough na siya ay namatay, kundi tinusok pa siya sa tagiliran para lang bumuhos yung kanyang dugo na nagsisimbolize ng atonement ng ating mga kasalanan. Hindi lang sa atin kundi once para sa lahat. Iti po ba siya yung naging alay para sa lahat, nang lahat ay magkaroon ng forgiveness. So, alam natin yung event na yon. Di po ba? Bilang isang believer, dapat alam natin yung impact ng bagay na ito sa ating mga buhay. Di ba? Namatay ang ating Panginoong Jesus. So, dapat tayo ay mamuhay din ng buhay na malaya sa kasalanan. Kasi doon makikita yung ating faith. Di ba? Ano ba yung naging impact ni Jesus sa buhay mo sa pagkamatay niya sa krus? Parang, di ba? If we go back to sin, so baliwala lang pala yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So dapat tayo ay mamuhay na lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Dahil binigyan ka na ng kapangyarihan ng Panginoon na over sin, na kaya mong mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. So ayun po, Jesus' resurrection is the divine declaration that sins are fully paid for, providing justification for believers. So we are justified. Dapat yun po ang ating laging dinideclare na I am justified through Christ. Amen po ba? Amen. So ayan po, yung power over sin. Dahil sa resurrection of Jesus, you have given the power over sin. So, gamitin po natin. So, number 2 po, power over death. So, ano po ba yung death? Sabi kanina sa question na, sa lesson natin, people die in physical body. So, in 1 Corinthians 15:50-57, sabi niya, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, ibig sabihin yung mamamatay, but we will all be changed, babaguhin. In a flash, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable and will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, but the mortal with immortality. When the perishable had been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So sabi niya dito, yung mga, di ba, yung death na sinasabi dito ay yung sa physical natin. May mga believers na, 'di ba? May mga mamamatay, but when pagbalik ng ating Panginoong Jesus, so sabi dito death. So if a person dies, 'di ba, physical body, pag namatay siya, yung kanyang soul, or sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ibabalik yung soul na glorified body. Yun po yung tinutukoy na power over death. So magkakaroon ka ng body na hindi na namamatay. Amen po ba? So sabi dito, the power of resurrection over death breaks the hold of sin and gave us a spiritual hope, offering the promise of a glorified body. So yun nga po yung sinasabi natin na glorified body. Kapag namatay ka at pagbalik ng Panginoong Jesus, yung bubuhayin kang muli at magiging glorified body. Ano ba yung glorified body na sinasabi natin? It is the transformed, immortal and incorruptible physical body that Christians believers will receive at the resurrection. So, hindi lang po si Jesus yung nag-resurrect, kundi tayo din pagdating ng panahon sa kanyang pagbabalik, i-resurrect din po ng ating Panginoon ang ating mga katawan. Amen po ba? So, doon, yun po yung mga namatay. So, paano naman yung mga buhay pa that time? Diba? Sabi kanina dito sa 1 Corinthians 15, verse 52, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So, parang ito po yung rapture na sinasabi. Kapag buhay ka pa at that time, mara-rapture ka. Hindi ka hahayaan ng Lord na maghirap sa period ng tribulation. Amen po ba? So, yun yung power mo over death na sinasabi natin. Amen? Ito yung sinasabi nating mabubuhay na magmuli. Na ito yung mangyayari sa mga namatay na kumilala at nagtiwala sa Panginoon. Pagdating ng paghuhukom ay bubuhayin silang muli at papalitan ng glorified body o katawan na hindi nabubulok. Amen po ba? Medyo malawak-lawak po ang usaping ito, but we just focus on the power. Pahapyaw lang. Amen po ba? Kasi talagang madugong usapan. So, ayun lang po. Ang point ko lang po doon ay binigyan ka ng Panginoong Jesus ng power over death. Mamatay man tayo sa ating physical body, but nandun yung hope natin na one day, pagbalik ng ating Panginoong Jesus, tayo ay kanyang i-resurrected. Amen po ba? Natatawa ako kasi kahapon po, pagdating na yung mga amo ko, naglinis ako ng fish tank. Tapos, naayos ko na, nailagay ko na yung mga halahalaman nila sa loob. Binibilang ko, sabi ko baka nagtago, binibilang ko lang ng isa. Nung isda.
Sabi ko, nasan na yun? Kasi 8 yun lahat. Binibilang ko baka nagtago sa dahon. Hinalwat ko ulit yung isda, inano ko ulit yung tank, inayos ko ulit, wala. Sabi ko, hala, saan na napunta yun? Di hanap ako, hanap. Eh di pagkalinis, di ano na, sabi ko, wala na. Ba't saan napunta? Hindi ko talaga makita. Abay, nung nakita ko, nandun na sa ilalim ng, di ba, sa TV rack, sa cabinet, nandun na siya sa ilalim kasi nililipat ko siya sa tank tapos walang cover. Tumalon pala yung isda. Di sabi ko, hala, sabi ko, kumusta lagi ni Sophie? Sabi ko, di, kinuha ko na yung isda, medyo matigas na kasi naglinis ako ng tank. Siyempre, mga binabrush-brush ko pa yun, medyo natagalan pa ako. Sabi ko, nilagay ko siya sa isang cup. Sabi ko, Lord, resurrect this fish, resurrect this fish. Sabi ko, pero alam ko, wala na talaga kasi medyo matigas na siya nung nakita ko. Sabi ko, hala. Di ayon, sinabi ko agad sa alaga ko, hindi naman siya nagalit. So, ayun na, yun nga, may mga katawang pang animals, may mga, di ba? Pero tayo, may katawang pan, may body tayo, may soul, even mo. So, I feel sorry for that fish, pero, ayun nga. Parang, di ba, parang kasalanan ko tuloy. Kung hindi ko nilinis yun, kasi hindi pa dapat. Dapat 2 weeks sana bago ko linisin. Pero nilinis ko na kasi dadating na sila, tsaka yung parents ni sir. Kaya gusto ko malinis din. So, ayun. Ayun naging alay. So, let's go back po. And sabi po sa 1 Thessalonians 4:16-18, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yun, sila ay bubuhayin muna. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Diba? Lilipat na tayo. Amen po ba? So naniniwala ba kayo? Kasi kung sasabihin mo to sa mga unbeliever, what? Diba? Parang ano bang mga imaginations ng mga sinasabi niyo, mga ganon. And so we will be with the Lord forever. Amen? Therefore, encourage one another with these words. So, nai-encourage pa kayo sa mga salita ng ating Panginoon na one day, di ba? Mare-resurrect din tayo katulad ng ating Panginoong Jesus. Kaya sikapin po nating manatili na sa ating paglilingkod. Amen po ba? Na habang nandito tayo sa lupa ay maranasan na natin yung joy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Huwag nating hanapin yung joy na nasa labas ng will ng Lord. Amen? Dahil kapag yun ang sinunod mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Diba? So, this earth is only our temporary residence. But our citizen is in heaven. Sabi po sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So yun po yung goal natin. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo may faith tayo, and yun po ang dahilan. Amen po ba? We are citizens in heaven. Hindi lang na gusto mong maging citizen in heaven, hindi lahat ay nakakapasok. Diba na ano niyo yung video na, diba, yung gumagawa sila ng video na party, church, diba, pupunta sila sa party, tapos nung heaven and hell na, pumunta siya sa heaven, pero na-kick out siya. Kasi nga, hindi siya accepted kasi iba yung kanyang ginagawa sa earth pa lang. So, ayun nga. Sabi nga, diba, we have the power over sin, and God, binigyan tayo tinubos tayo ng Panginoong Jesus para tayo ay maging righteous. So, dapat ipamuhay po natin yun. Amen? So, sabi niya dito sa Revelations 21:4,
He will, in heaven, kapag napunta na po tayo sa heaven, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Amen po ba? Sinong may gusto nito? Lahat po tayo, amen? So doon, no more sickness, no more pain, no more utang. Diba? Hindi na natin kailangan doon ng pera para bumili ng pagkain. No more hunger. Amen? So the power of resurrection of Jesus Christ guarantees your resurrection in Judgment Day. Our decayed body will change into glorified body, and we will live in heaven. Amen po ba? Lahat tayo, yun ang goal natin, makapunta sa langit. Amen? So yun po yung power over death. Na mamatay ka man sa mundong ito, nandun yung security mo na one day, assurance na i-resurrect tayo ng Panginoon upang makasama niya sa langit. Amen? Mabilis ba? Number 3 na ako. Amen? So next is, number 1, we have power over sin, power over death. So now we will go to power over grave. So kanina death, grave. Death is the physical death. And the power over grave, sabi dito sa question natin kanina, where the soul goes when a person dies. Alam niyo ba kung saan pupunta? Tanong ko rin to sa sarili ko, matagal na parang hindi ko pa nakaklarify. But as I study dito sa topic na to, so ayun nga. And I also asked help. I asked some question to Bishop kasi, di ba, para hindi ko naman ituro sa inyo na mali, kundi kinonfirm ko kay Bishop na, oo, ganun pala yun. So, ayun nga po, where the soul goes when a person dies. So, question number 1, what will happen when we die? So, ito yung normally when we die, di ba, ibuburol tayo, ililibing tayo, sabi na 6 feet under the ground, na ayun yung tinatawag natin na grave or libingan. So, our physical body will stay on the grave. So, question number 2, where the soul goes when a person die. So, ano po, nag-research po ako sa, sabi niya doon, different religions have different beliefs. Amen? Sabi niya dito sa Jehovah's Witnesses, in faithful Jehovah's Witnesses, when they die, they remain in an unconscious state of soul sleep. Soul sleep until the resurrection. At the resurrection, Jehovah remembers them and they are brought back to life. Ganon din po sa INC and Seventh-day Adventist, yung tinatawag nilang soul sleep. So ano po ba yung soul sleep na sinasabi natin? The belief that after physical death, the soul enters an unconscious. Natulog din or a sleeping state remaining inactive until the final resurrection and judgment. So yun po ang kanilang paniniwala. Let's go naman sa Hinduism or Buddhism. The soul undergoes reincarnation when it is recycled into a new life based on previous life actions. Paano kung bad ka, di magiging snake ka pala, Kaya gusto nyo ba ng ganon? Ipis. Magre-resurrect ka sa animals. Di ba? Magre-reincarnate ka doon. O di ba? Parang kung iisipin mo, di ba? Parang ang weird. So, yun po ang kanilang paniniwala. We don't judge, but ayun po. So, ayun po sa Hinduism and Buddhism. Doon naman po tayo sa Roman Catholics. So, ang paniniwala po nila ay may purgatory. So, sa Roman Catholic,
teaches that all believers, Catholic and non-Catholic who died, enter a place called purgatory. It defines as a process of final purification for those still imperfectly purified, ensuring they achieve the holiness necessary to enter heaven. It is considered a state of mercy, not punishment, distinct from hell. So, parang, di ba, ang purgatory nila, yung mga hindi pa nakarating sa state ng righteousness of God, pumupunta sila doon para maging perfect. Di ba? Parang nag-self, tinutulungan nila yung sarili nila na para maging perfect at maging righteous. Para daw ma-achieve yung holiness necessary to enter heaven. So, hindi tayo naniniwala doon, di ba? Hindi na. Dati. Sabi doon, Catholics believe that prayers, almsgiving, or the act of donating money, goods, or service to the poor, or to those in need, or yung good works. And the sacrifice of the Mass can aid the soul in purgatory, helping them in their purification. So, kaya pala pinagdadasal nila kahit yung mga namatay na. Amen? Akala nila, natutulungan nila yung mga kaluluwa ng mga namatay. Diba? But sabi sa Bible, huwag kang makikipag-usap sa patay. Kasi nga, sa kaaway na yan siya pag sumagot sa'yo, di ba? Amen? So yun po yung mga paniniwala nila sa Jehovah, INC, sa Catholic, Hinduism, Buddhism. So how about born-again Christians? Ano pong paniniwala natin? Bilang born-again Christian? Sige nga, ano nga ako? Judgment after death? Judgment agad? Yung mga buhay pinapanalangin, hindi yung patay. Hindi. What happened to your souls when you die? When you die, kung saan napupunta ang soul mo, ikukulong muna. Yan naman sinasabi ko eh. Kaya dapat po tayong Ay, sorry. Amen? Kasi baka tayo, yung pinapaniwalaan natin. Kami naniniwala Tumatawa lang ako. aso ka, pag ka naman. Sister Keselin, yung pag namatay ng isang tao is, di ba, body, soul, and spirit? Yung body, babalik sa alikabok. Kasi nanggaling tayo sa alikabok. Sa soul, how about the soul? Yung soul pupunta sa... Saan? Saan pupunta? Ayan, gusto ko lang magano Hindi. kung alam natin kung saan napupunta ang ating soul. Yung spirito sa Diyos. Iba-iba tayo. Ito naman. Let's clarify. Okay, so let's clarify po. Ako din, mismo naguguluhan ako nung inaaral ko, but that's why I asked the supervision of our bishop. So sabi niya dito, makinig na. Oh, sa born-again Christians, the soul of believers will go immediately to heaven when we die. Amen? Naniniwala kayo? Amen! O baka gusto niyo pang dumaan sa purgatory. Ay, hindi na. Okay, amen? So, paano mo nasabi? Siyempre, papatunayan natin through the Word of God. So, ito po yung story while Jesus on the cross. Amen, di ba? Napako siya sa cross, may kasama siyang dalawang thief or criminals na nakapako din doon. So, I will read the story. In Luke 23, 39 to 43, sabi niya doon, one of the criminals who had been hanged o nakahang sa cross, kept hurling abuse at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us from death." But the other one rebuked him, saying, "Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? We are suffering justly because we are getting what we deserve for what we have done. But this man has done nothing wrong.
And he was saying, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus said to him, I assure you, the most solemnly say to you, today you will be with me in paradise. So after his death, sinabi ng Panginoon na makakasama niya siya sa paraiso. So ano ba yung paradise na sinasabi natin? It's a sin-free dwelling place of the righteous, often associated with the presence of God. Amen. So, ayan na po. Saan mapupunta yung soul natin pag namatay? Direct to the heaven. Pero, hindi pa po yun yung talagang judgment day, di ba? Meron pang dadating. Malinaw po yun? Yes, Hindi kukulong. So, ayun. So, Jesus said, today you will be with me in paradise. So, immediately, not tomorrow, not before you pass purgatory, not to soul sleep ka muna dyan. Balikan kita sa resurrection, di ba? But Jesus said, isasama kita ngayon sa paraiso on that day. So sabi niya doon, sa 2 Corinthians si Paul po ang sumulat nito, 5:8. We are confident, and I say, I would prefer to be away from the body and home with the Lord. So, naintindihan din po ni Paul na pag namatay siya, talagang mapupunta na siya sa presence ng Lord. Amen? Kaya wag po nating katakutan ang mamatay physically dito sa lupa. Dapat mas matakot po tayo na nandito ka, nakakilala ka na, tas mapapahiwalay ka pa sa Lord. Amen po ba? Na alam mo na kung saan mapupunta yung soul mo. Kaya dapat ito yung goal mo sa buhay na dito lang ako maglilingkod sa Lord and I will use the power that God given to me. Amen po ba? So yun po yung ating victory over grave. So, when a person dies, the soul will go straight to God. So, ayan po. So, isa pa pong kwento. Story of the rich man and Lazarus. So, sa Luke 16:19 to 31, sabi niya dito, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores. Hindi po ito yung si Lazarus na binuhay ng Panginoong Jesus na kapatid ni Martha and Mary, ha? Ito po yung beggar named Lazarus. And longing to eat what fell from the rich man's table, even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. So after he died, dinala na siya ng mga anghel sa side ni Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I'm in agony in this fire. So, but Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received the good things while Lazarus received bad things. But now he has comforted here, and you are in agony. And besides all this between us and you, a great chasm. Ano ba yung chasm na sinasabi? It represents the irreversible, eternal separation between the righteous and the unrepentant after death. So, ayun, may division. May gap. Sabi nila. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here
to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. So, ayun nga po, parang may team song sila, di ba? Kasi hindi sila pwedeng magsama o ano. Naalala ko, alam niyo yung, yung drama na Stairway to Heaven? Yung team song nila doon, langit ka, lupa ako. Di ba? So, Stairway to Heaven. Hindi niya napanood yun? Siya. Matanda na kayo. So, ayun po. So, 27, he answered, "Then I beg you, Father," sabi niya kay Abraham, "send Lazarus to my family." Yan, nag-alala na sa kanyang family. Kasi alam niya na yung kahihinatnan kapag ka namatay ka na hindi ka kumilala sa Panginoon. "For I have 5 brothers, let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." So ayun, it's too late na, di ba? Kaya nga tayo kumikilala ngayon kasi naniniwala tayo ng ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang resurrection tayo nagkaroon ng victory. So, dito man magsisiman ang tao, it's too late na kapag namatay siya, di ba? So, ang pinopoint po natin dito, power over the grave, yung pupuntahan nga ng ating soul. Na ayun nga, malinaw na sinasabi na yung soul natin na believers and righteous ay pupunta agad sa Panginoon. And yung soul ng mga wicked or unrepented, pupunta sa Hades. Iba pa po yung hell sa Hades. So itong Hades, ang sabi po, yung tinanong ko kay Bishop, ito lang yung, ano na sabi ko? Ito yung compartmentalize, sabi niya, yung word niya doon na divide into discrete section or categories. So ano po ba yung sabi niya doon Hades. So i-ano na lang po natin. Sa Old Testament, ito po yung tinatawag nilang Sheol. Sheol. Yun ang pronunciation niya, Sheol. In Hebrew, in Old Testament, at Hades in Greek, in New Testament. So pag nagbabasa po tayo, nag-a-appear po yan ng maraming beses doon. So generally referring to a place of departed souls or the place of the dead. So ayun nga, mayroong compartment ng righteous and the wicked. Sa mga righteous, nandun na yung pag-comfort andun na yung comfort natin na kasama si Abraham. Yung tinatawag nilang Abraham's bosom. So sa mga wicked, though nandun sila sa Hades din, but iba yung nararanasan nila. Paghihirap din sa agony and fire. So parang na-judge na sila doon, but hindi pa yun yung final judgment. Kasi nga parang doon ka, parang maghihintay ka rin doon, hindi kulungan. Yun po nung hindi pa dumadating ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung pinaka-point doon. Yun po yung nangyayari before Jesus Christ came. So pagdating po ni Jesus Christ, ayun na po, nagkaroon na po tayo na when we die, diretso na po yung ating soul sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. And after that, nandun ka na, but after that, pag nag-resurrect ulit, i-resurrect na yung ating gagawing glorified body na tayo upang ma-enjoy na natin yung pangako ng Panginoon in heaven na, di ba? No more tears. Di ba? Paano nga ba hindi i-resurrect yung katawan mo? Paano mo pa hindi mararanasan kung soul ka na lang, di ba? Kung may body ka pa, no more tears, no more sickness, sabi doon, no more hunger. Amen? So, i-resurrect ang ating body into glorified body. So, that is your power over the grave. Okay po?
So, ayun. Na-change na po yun nung dumating ang ating Panginoong Jesus. So, diretso na tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, that is number 3. Let's go to point number 4. Power over sin, power over death, power over grave, and 4 is power over Satan. So, yung question natin kanina, who wants to cause human death? So, malinaw naman po, di ba? If Jesus wants you to give life, tulad ng text natin kanina, ito naman si Satan, gusto niya i-cause yung iyong death. So, the resurrection of Jesus Christ is the ultimate, irreversible defeat of Satan, legally stripping him of authority over human death. Kasi di ba before nung makasalanan pa ang tao, siya yung naghahari sa humanity. By rising, Jesus broke the power of sin, disarmed demonic forces, and transferred believers from darkness into His kingdom. Kingdom, ano ba yung kingdom na sinasabi natin? Yan, naalala ko tuloy si Christine. Alam niyo yun, yung nagtitrending na si Christine? Yun. Yung sinasabi niyang kingdom. Tama naman yung sinabi niya, it refers to the righteousness of God in our hearts. So yung kingdom na sinasabi, parang nag-ano sila na merong parang physical place at meron din kingdom within our hearts. Ito yung naghahari yung righteousness ng God sa ating mga buhay. So this victory authorizes believers to reign over Satan through Christ's name, in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Sabi na sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. O, sabi din ni Sis Nenita kanina, we are the head, not the tail, di ba? May kapangyarihan tayong yumurak sa gawa ng kaaway. So the enemy also have the power to devour. But since Jesus was resurrected, di ba? And you have believed that He rose from the dead, He has given us the power to trample snakes and scorpions. So literal ba na snake and scorpions? No, it represents the physical danger, demonic power, evil spirits, and Satan himself. So not only battle in physical but in spiritual realm. Kasi di ba hindi mo naman makikita si Satan na talagang si Satan yan, di ba? Kundi may mga ginagamit siya. Minsan yung kanyang friendship. Minsan yung katabi mo. Minsan mga amo natin. Di ba? So, hindi mo pwede kumbaga yung amo mo. May nagawa siyang hindi mo nagustuhan. Di ba? Hindi mo siya pwedeng awayin. Paki-earthings ka na agad pagka ganun. Anong gagawin natin, di ba? Magpipray tayo. We will fight in spiritually. Magpipray tayo na, Lord, ano man ang ginagawa ng kaaway sa buhay ng aking amo, I rebuke it in Jesus' name. Amen? So, ayun nga po, sabi natin, spiritual warfare. Last Sunday, di ba, yung message ni Mrs. Mary about prayer. So, ano ba ang ating lagay na sa prayer? Nandun na ba tayo sa point ng nagwa-warfare talaga? Or, Lord, please bless me today. Lord, give me some. My heart desire. Lord, gusto ko ng bahay. Lord, gusto ko ng lupa. Gusto ko ng sasakyan. Or nandun pa rin ba tayo sa state na yon? Dapat nandun na tayo sa spiritual warfare level. Di ba? Na maging discernful tayo na kahit sa maliit na bagay na kaaway. Parang di ba si Jesus nung tinitempt siya ni Satan sa ano? Saan nga ba yun? Diba? Gawin mong tinapay ang batong ito, di ba? Tinitempt niya, but nakikita ni Jesus na, di ba? Kapag ginawa niya yun, mapapahamak din ang kanyang sarili. So, ayun nga po. Dapat tayo ay discernful sa mga bagay-bagay na, di ba, kapag may nangaaway o nangiinis sa'yo, mainis ka din. Sabihin mo, Satan, get away from me.
So, dapat maintindihan natin na kapag yung mga BFF natin o ano, sinusumpong minsan, di ba? Yun ay tinitas tayo ng kaaway para asarin ka at mawala rin yung mood mo. Amen? So, dapat alam nating labanan yung si Satan. So, if we cannot pray for simple gatherings, opening prayer in church, mag-pray over ng food, diba, minsan inutasan tayo, mag-opening prayer ka, mag-closing prayer ka, ipag-pray muna yung food. Meron pa din. Sabi niya, ba't ako? Diba? Mga simple way of praying. Although important, pero yun yung mga simple way lang ng pag-pray. So, paano pag ikaw na inatake ng kaaway? Paano ka makikipag-battle spiritually? Diba? Lalo na dapat may mga alam tayong mga word of God na panlaban. Diba? Yung spirit, sword of spirit na sinasabi natin, yung mga word of God na offensive para sa kaaway. Dapat alam natin yung mga yon. So, sabi niya, sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Minsan, di ba, nakikita natin yung mga talagang spiritual warfare na nagpipray na yung talagang halos wala ka nang masabi, di ba? Nag-groan na ikinumpara sa pain of childbirth, sabi niya doon. So, naranasan na ba natin yung stage na yun? Yung talagang hirap ka na hindi mo na alam yung ipag-pray mo na gusto mo nang sumuko na, Lord, hindi ko na kaya, di ba? Na ang ginagawa mo na lang ay umiyak sa Panginoon at nandun yung groaning ng puso mo na, Lord, na, di ba, hindi, kahit wala kang sinasabi, nandun yung heart mo na talagang naglulong sa presence ng Lord. Amen. So, ayun po. Because of the resurrection of Jesus, you have given the power over Satan. The Spirit of God is within you. So, use it po. You have the power to fight yung mga gawan ni Satan. Amen? So, you have the power to break the spiritual bondages. You have the power to rebuke Satan. And also, you have the power to make the devil flee. In what way? We use the name of Jesus. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, pahapyawan lang po natin yung, di ba sinabi ko kanina yung sword of spirit. So, you can fight Satan using spiritual armor of God. Diba? Use the sword of spirit, the only offensive weapon which is the word of God. So, paano kung wala nga tayong mga word of God? Diba? Paano ka makikipaglaban? Wala na, patay na. Diba? So, ano po ba yung mga armor of God na sinasabi natin? Nandito po yung belt of truth, which protects against the lies and deception by knowing God's word. Amen? So, pag may mga naririnig tayong taliwas na pala, di ba, yung si Christine, talagang iba yung mga tiniteach niya. So, ang dami niyang followers na mga kabataan. So, pwede niyang ma-deceive yung mga yon. Kaya kailangan tayo ay alam natin yung belt of truth na sinasabi. Meron tayong belt of truth to protect against the lies and deception by knowing God's word. So, meron din tayo number 2, breastplate of righteousness. Protects the heart and soul, representing Christ's righteousness. Sabi natin kanina, yung kingdom ng Lord, di ba? Kaya tayo may breastplate of righteousness. We protect our heart sa mga sa mga deception ng kaaway para hindi tayo maligaw. Kaya gawin natin yung dapat nasa righteousness tayo ng ating Panginoong Jesus. So, nandun, number 3 is shoes of readiness. Prepares believers to stand firm and share the gospel. Yes, Lord. Amen po ba? So, dapat tayo magkaroon ng shoes of
readiness. Hindi naman sila sabing shoes of readiness na, diba, agad-agad kang isasalang, kundi tinitrain ka muna. Kaya tayo tinitrain kasi one day tayo ay tatayo at dapat maging ready tayo. Amen? So meron tayong number 4, shield of faith. Blocks the fiery darts or doubts, fears, accusation of the enemy. Shield of faith. Kung ikaw ay naniniwalang ligtas ka na, diba? Panindigan mo yun. Hindi yung pag kinakanti ka ng kaaway, ibibigay ka agad. Diba? Asan na yung faith mo? Wala na. Natangay na. So, saan ka kayo mapupunta? O, diba? Number 5, we have the helmet of salvation. Protects the mind and thoughts with the assurance of salvation. So, yung mind natin, ito yung ating battleground. Diba? Ng ating buhay. Lahat dyan nagyayari yung mga kung ano yung mga iniisip natin. Pwedeng pasukan ng kaaway. Diba? Minsan kahit alam mong malalim ka na sa pananampalataya, but minsan dumadating ka sa time, yung mga thoughts mo na, diba? Lord, naglilingkod naman ako sa'yo. Bakit nangyayari to? Diba? Pinapasukan ng kaaway yung ating mind at yung ating mga puso ng mga hindi magagandang bagay. So, dapat meron tayong helmet of salvation para maprotektahan yung ating isipan sa anumang mga bagay-bagay na negative sa buhay. Amen? So, yun nga po. Number 6 is the sword of spirit. The only offensive weapon, which is the word of God, used to fight back. So, mahalaga po na meron tayong mga word of God, diba? In Jesus' name. Diba? Sabi doon, in your stripes we are healed. Amen? Kapag may mga may sakit, ginagamit natin yung word of God. Pag wala ka ng pera, diba? God will provide. Diba? Kaya nandun po yung ating pananampalataya sa Lord. So, ayan nga po yung ating mga lesson. Power over sin, death, grave, and power over Satan. Amen. So, conclusion na po tayo. Kukunin ko po ito sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you and your labor is not, and know that your labor is not in vain. Amen po ba? So sa ating paglilingkod, sinong pagod na? Or hindi pa naglilingkod, kaya hindi pa napapagod? Kaya maglingkod na po tayo because our labor is not in vain. Sabi dito. Why? Because we are serving the living God. Amen? His resurrection is the evidence of His claim to be the Messiah, Son of God. He died and in 3 days He rose again. So wag po tayo manghihinayang sa ating mga effort, sa ating mga ginagawang paglilingkod, dahil ang pinagsisilbihan po natin ay ang Diyos na tunay at buhay. So stand firm in your faith until the end. So bakit, ayun nga, stand firm to your faith until the end, dahil nandun po yung ating eternal hope within us, promised by Jesus na someday we will be together with the Lord with a glorified body in heaven. Amen po ba? Sabi nga sa kanta kanina, how I need your presence, Lord. Kung dito pa lang sa lupa naglulong na tayo, how much more kapag tayo nasa langit na. Imagine niyo yung presensya ng Lord na mararanasan natin doon together with the righteous people of God. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So the most powerful part of the resurrection is not what Jesus did. It was who did it for that made us conquerors. Dahil po sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Lord. Diba? John 3:16? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba?
So hindi lang ito event na nangyari, oh, the resurrection of Jesus Christ. Yung sa labas, anong sineselebrate nila? Easter, itlog, bunny. Anong significance nun sa resurrection, di ba? So tayo, alam natin yung significance. Ito yung pinaka-foundation ng ating faith. Yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesus. So no more pain, no more sickness, no more hunger, no more death, because we have eternal life. Amen? So let all stand.